Mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikatatlong linggo na tayo sa buwan ng Adbyento. Disyembre 12, 2021. At ang ating liturgical color ay rosa, pink. Kaya lang, binigyang diin ko lang ang pagdiriwang ng linggong ito ng Gaudete, linggo ng kagalakan, dahil ngayon ay kafiestahan din at pag-alala natin sa ating mahal na Birhen Maria, Birhen sa Guadalupe. Puti para sa akin dahil sa aking kagalakan at kasiyahan, inaalaala ko rin ang ika-12 taon ng aking pagkapari sa araw na ito. Ako ay inordinahan sa aming parokya sa San Francisco, Agusan del Sur, noong Disyembre 12, 2009. Kaya humihingi ako sa inyo ng panalangin na ako ay maging matatag at patuloy na maglingkod ng may kababaang loob bilang pari, bilang isang relihiyoso, bilang isang Karmelita. Kaya, bahagi ng aking kagalakan, bahagi ng aking pagsaya at maligayang paghintay, pagdiriwang sa nalalapit na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, ginamit ko ang kulay puti. At sa kabuuan ng liturgical color ng simbahan, supposed to be ngayon ay kulay rosa o pink na nagsisimbolo ng paggalak, kagalakan, simbolo ng kaligayahan. Sa araw na ito ay gagabayan din tayo ng ating Ebanghelyo na ibibigay ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Tinanong siya ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya sa kanila, "Kung mayroon kayong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain." Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singlin," tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami po naman, ano ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatwiran. Masiyahan na kayo sa inyong sweldo," sagot niya. Nanahimik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito sinabi niya sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy tayong hinahamon ng ating pagbasa sa araw na ito. Medyo may kahabaan konti. Nasa pamagitan ni San Lucas, isinalaysay niya ang
pamamaraan ng pagpapahayag ni Juan Bautista sa paghahanda rin sa pagdating ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nga nang makita ng mga tao si Juan na nagpapahayag ng magandang balita, marami sa kanila ang nagtanong, kami ano ang dapat naming gawin? Ang mga kawal, ang mga maniningil ng buwis, at ang mga taong nagdududa at nagkaroon ng hindi klarong pag-unawa kung ano ang mabuti nilang gawin sa kanilang sarili. Kaya nga si Juan ay napakalaki ang kanyang papel. Pero sa buong kababaang loob tinanggap ni Juan ang kanyang kakayahan. Kaya nga nang dumating si Kristo na hindi masyadong nakilala at hindi alam ng mga tao, sabi niya, kung ako ay binabautismuhan ko kayo sa pamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang ganung mga pananalita ay isang pananalita na galing sa puso ng may kababaang loob. Alam natin na si Juan na dumating ay naging instrumento ng kapayapaan at ng paghahanda sa pagdating ni Kristo. Hindi siya ang Kristo. Siya ang tagapaghanda. Siya ang instrumento. Ginawa niya ito ng may kababaang loob. Para sa akin, ito yung pinakamalaking hamon sa atin. Gaya ni Juan kung siya'y naging matapang sa pagpapahayag ng kabutihan at ng paghahari ng Diyos. Sa likod ng katapangang yon ay ang kababaang loob na patuloy niyang naging lakas upang maipahayag ng klaro at tagus sa puso ng bawat nagkakarinig nito. Kaya nga ang sabi ng iba, kami, ano ang aming gawin? Kaya nga sabi ni Juan, kung mayroon kayong 2 balabal, ibigay niyo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ninyo ng may mga pagkain. Kaya na marinig ng iba, kami rin guro, ano ang aming dapat gawin? Sabi ng mga nagtanong sa kanya, lalong-lalo na yung grupo ng mga naniningil ng buwis. Sabi niya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Pati yung mga kawal na nakikinig sa kanya, tumanong din. Kami, guro, kami, ano rin ang gawin namin? Sabi niya, huwag kayong maghihingi kaninuman sa pamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang na di makatwiran. Sabi niya, masiyahan na kayo sa inyong sweldo. You have to be contented. Napakaganda. Gaya ni Juan, sana tayo ay maging instrumento din ng kaliwanagan sa bawat isa. Sana tayo ay maging instrumento ng kaligtasan. Maging instrumento ng katotohanan. Na ginagawa natin ang lahat ng ito ng may buong kababaan ng loob. Na inaamin natin na tayo ay instrumento lamang ng mga ito. At patuloy nating kinikilala si Jesus na siyang bukal ng kabutihan, bukal ng kagandahang loob, at daang matuwid, daang nagbibigay ng liwanag. Sa ating pagpatuloy, mga kapatid, naway tayo ay maging totoong saksi ng kabutihang ito, gaya ni Juan. Tayo ay sana maging matapang din sa pagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan, ng may kababaang loob. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pananampalatayang binigay mo sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng
pagkapari na binigay mo sa akin, na ipinagdiriwang ko ngayon ang aking 12 anibersaryo sa pagkapari. Maraming salamat sa biyaya ng aking mga kapatid na naging instrumento sa aking bokasyon. Maraming salamat sa mga taong nakasalamuha ko sa aking mga imersyon. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo. Maraming salamat din sa paggabay mo sa amin, kami na naging alagad mo, kami na naniniwala sa iyo, na sana maging tapat din kami sa aming tungkulin, ano man ang aming estado sa buhay, magulang, anak, nagtatrabaho, estudyante. Naway maging totoo kami sa pagpalaganap ng iyong paghahari. Hinihiling naming lahat ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.